Maraming nagsasabi na kapag nanalo si Donald Trump sa darating na US election ay mababago na ang direction ng foreign policy ng Estados Unidos towards EDCA, towards Philippines, and towards China. Diyan sila nagkakamali. Kung sa Pilipinas napaka-powerful ng presidente at kayang-kayang sabihin ng presidente ng Pilipinas na ayaw niya na sa Amerika dahil lamang sa may na-disapprove na visa, hindi ganyan sa Estados Unidos. There are institutions in place to make sure that the commitments of the United States and their national interests will not be disrupted by sudden changes. Kunin nating halimbawa, nung mismong panahon na presidente si Donald Trump, si Secretary Mike Pompeo ay pumunta sa Pilipinas at siya mismo ang unang nagbanggit na matatag ang relasyon ng Pilipinas at ng Estados Unidos, at dito natin narinig na unang-una na sabihin na anumang pag-atake sa Pilipinas, na anumang pag-atake sa pampublikong sasakyan o sasakyan mismo ng Philippine Air Force o ng ating gobyerno ay magti-trigger ng Mutual Defense Treaty. Take note guys, yan ay during the time na presidente rin si Rodrigo Roa Duterte na alam naman natin na pro-China. There are institutions in place to make sure that the commitments of United States will not be disrupted and will continue despite of having a new president in the next election. Pero hindi ba kayo nagtataka, napakatatag ng relasyon ngayon ng United States at ng Pilipinas. Malaking parte dyan ang ginagampanan at dapat natin ipagpasalamat kay Ambassador to the US Jose Manuel o Babe Romualdez. Siya lang naman ang longest running Ambassador to the US na nagsimula pa sa administrasyon mismo ni former President Rodrigo Roa Duterte. Si Ambassador Babe Romualdez ay talagang tinitingala hindi lamang dito sa Pilipinas, gayon din sa ibang bansa, lalo na ng United States of America. Noong panahon ng administrasyon ni Rodrigo Duterte, siya lang naman ang binansagang top diplomat. At kung hindi nyo na itatanong, merong ginawang pagbibigay pugay once in a lifetime at kauna-unahan ang bansang Pilipinas na mabigyan ito. Nasaksihan mismo ito ng panauhing pangdangal ng event na yon na si Ambassador to the US, Babe Romualdez. Tinaas ang bandila ng Pilipinas. Isipin nyo, sa US mismo, sa US Marine Corps event, tinaas bandila ng bansang Pilipinas. Again, ang lahat ng ito ay pagpapatunay ng matibay na relasyon ng United States of America at ng bansang Pilipinas. At lahat ng yan ay masasabi nating bunga ng mga effort ng ating Ambassador to the US, Babe Romualdez. Good job sa'yo, Ambassador Babe! Keep it up! But wait, there's more! Alam nyo ba na naisama sa budget ng appropriation sa US government ang $500 million? Dollars guys ha, so that's gonna be about 27 billion pesos. Malaki pa sa hinihingi na budget ni Sara Duterte. Di ba? Isipin mo, ibang bansa ang nagbigay sa atin ng budget na yan na nakalaan para sa foreign military financing at specifically sa ating bansa. Kaya yan guys, ang masasabi ko lang ay wala tayong dapat na ipangamba dahil malaki ang resback natin. Ang relasyon ng US at ng Pilipinas ay matibay pa kesa sa bakal. Talagang bilib na bilib ako dyan kay Ambassador Babe Romualdez. Sana magkita kami niyan at mapasyal niya naman ako sa US. Meron naman akong US visa eh. Baka naman! Let's go! Good job sa'yo, Ambassador Babe! Keep it up! Magkita-kita tayong muli dito sa Balita at Kaalaman. Let's do this again! Let's go! Hanggang sa muli sa mga susunod nating videos. Let's do this again!